Kailangan nilang isulat ang kanilang mga pangarap sa papel. Normal na rin ang damit ni Teacher Witch na mas nagustuhan daw ng kalalakihan. Tinukso naman nila Nakamura at Karma si Nagasa na magpaputol ng pagkalalaki at magpa-convert sa Thailand. Nais daw ni Karma na maging bureaucrat dahil walang kwenta ang mga politiko nila. Saka nag-advise siya kay Tera saka na wag magiging politiko dahil madali siyang makokontrol. Si Nakamura naman ay nais daw maging isang diplomat. Samantala si Nagasa ay wala pa rin maisip. Nakita nilang may tag pa rin ang damit ni Teacher Irina kaya tinanggal ito ni Nagasa nang di nito nalalaman. Dahil dito ay sinabi ni Nagasa na nais niyang maging isang pro-assassin. Pero nag-advise si Koro Sensei na kailangan niya nang isipin ang sariling kaligtasan sa pagpaslang. Pinakita ni Nagasa ang grade sa nanay na si Hiromi. At sinabi nitong gagawa daw siya ng paraan para makaalis na sa E-class ang anak. Ayaw daw ni Nagasa na umalis sa E-class. Kaya naman sinaktan siya ng ina dahil sa pagsuway. Tapos nais ng ina na si Nagasa ang tumupad sa mga di niya nakamtan sa school at trabaho. Pinapahaba din ito ang buhok niya dahil hinihiling na sana ay naging babae na lang ang anak at pinasusuot din siya ng dress kahit na isa siyang lalaki. Sa kinabukasan ay kakausapin na daw nito ang advisor ni Nagasa para makaalis na siya sa E-class. Kaya tumawag si Nagasa kay Koro Sensei para magpatulong. Kinabukasan ay balak daw magpanggap ni Koro bilang si Teacher Karasuma para mapapayag ang nanay ni Nagasa. Dumating si Hiromi na hinarap ni Koro. Giit ni Hiromi na sana ay naging babae na lang ang kanyang anak para mapalaki ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Tinanggal naman ni Koro ang wig at sinabing di dapat kinokontrol ni Hiromi ang anak para lang matupad ang mga pansariling pangarap na di niya nakamtan pero labis na nagalit ang babae. Giit ni Koro na kailangan sabihin ni Nagasa kung ano talaga ang gusto niya. Pagsapit ng gabi ay humingi naman ng tawad si Hiromi pero buo na ang desisyon niya na kontrolin si Nagasa kaya nagtungo sila sa school at nais niyang si Nagasa mismo ang sumunog nito. Pero ayaw sumunod ni Nagasa kaya galit na galit si Hiromi. Biglang dumating ang isang assassin na balak patayin si Koro pero nakakasagabal daw sila kaya balak nitong paslangin si Hiromi. Nalaman ni Nagasa ang nararamdaman ng ina at ng assassin dahil sa talentong nakuha niya sa palaging pag-obserba sa reaksyon ng ina. Kaya ginamit ni Nagasa ang talento sa assassination na ikinagulat ng kalaban tapos binugahan ni Koro ng fire extinguisher. Saka sinabi ni Koro na inihahanda lang ni Nagasa ang sarili sa pag-alis nito sa poder ng ina tapos nawala ng malay si Hiromi dahil di niya ito maisip na mangyayari saka inihatid pa sila ni Koro. Kinabukasan ay si Nagasa na ang nagluto ng kanilang pagkain at pinangakong gagalingan niya basta payagan lang siyang manatili sa E-class. Nakipagkontrata si Asano sa isang resto para ang A-class ang manalo sa school festival. Nabalitaan ng E-class ang ginawang pakikipagkontrata ni Asano para lang matalo sila. Nawawalan na ng pag-asa ang E-class kaya sinabi ni Koro na pwede nilang gamitin ang mga sangkap na mahahanap sa bundok. Si Yada ang nag-a-advertise sa ibaba tungkol sa kanilang produkto pero ang mga basagulero ang lumapit sa kanya. Umakyat ang mga ito at may pakay na siraan ang produkto ng E-class. Pero nang tikman ay naluha ang tokmol sa sobrang sarap. Kaya balak subukan ng mga tauhan ng iba pang dish. Tapos inakit pa sila ni Irina para tikman ang lahat ng menu. Kaya agad na bumaba mga uto-uto para mag-withdraw. Pero sa A-class ay napakaraming customer dahil sa 500 yen na entrance fee ay may food and drinks ka na at libreng concert. Kahit ang mga tauhan ni Asano ay napahanga sa impluensya ng kanilang leader. Samantala nagpunta naman sila sa Kura at ang buong klase kaya nagkaroon ng madaming customer ang E-class. Humingi ng tawad si Nakamura nang malaman ng tunay na dahilan dahil sa mahabang buhok ni Nagasa. Ngunit dumating pa si Yuji na in love kay Nagasa. At habang nakikipag-usap ay pinalitan siya ni Nakamura ng palda upang magatasan nila si Yuji. Kumain ng dalawa sa tagong lugar at pinasabi ni Nakamura sa script na yayain niya itong kainin ang lahat ng menu. Tapos kinuna ni Yuji ng litrato ang isa pang dish. Subalit nakita ni Yuji si Red Eye na may dalang baril kaya tatawag ito ng pulis kaya nagpalusot si Nagasa na isa lang itong laruan. Magtatanong na sana si Yuji nang dumating ang nakakatakot na si Lovero. Kaya nagpalusot si Nagasa na isa itong theater actor comedian. Tapos sa mga mukhang siraulong mga assassin ay pinalusot ni Nagasa ng mga komedyante rin. Subalit alam ni Yuji na nagsisinungaling si Nagasa dahil sa talentong natutunan sa mapagpanggap niyang ama. Sinabi na ni Nagasa na isa talaga siyang lalaki pero ayaw maniwala kaya giit ni Nakamura na ipakita ni Nagasa ang pototoy. Kaya nais ibalik ni Nagasa ang pera nito pero umalis na lang bigla ang nabigong Yuji. Kinabukasan ay nawawala na sila ng pag-asa pero may dumating na mga reporter kaya nagkaroon ng maraming customer. Dahil pala ito sa impluensya ni Yuji na nag-post ng masasarap na pagkain sa kanilang cafe. Kaya naman maghapon ay napuno ng mga customer ang E-class kaya naging busy ang buong klase. Nauubusan na sila ng supply ng ingredients pero sinabi ni Koro na tumigil na sila dahil masisira na ang ecosystem
ecosystem ng bundok. Subalit nang dumating si Hiromi ay naubos na ang kanilang product kaya binigay ni Nagasa ang pinakahuling juice. Napagtanto ni Hiromi na maganda talaga sa E-class kaya nais manatili ng anak at natatanggap na din daw nito na balang araw ay magsosolo talaga si Nagasa. Samantala nagtataka si Karasuma kung ba't sinabi ng nanay ni Nagasa na ay sekreto nito ang tungkol sa kanyang wig kaya inatake ang octopus. Nakakuha naman ng third place ang E-class kahit na maaga silang nagsarado. Dahil sa mga achievement ng E-class ay naisip ng mga estudyante na maganda sigurong mag-aral doon subalit narinig sila ng principal. Nagagalit ang principal dahil dapat ay nilagyan daw nila ng lason ang pagkain ng E-class para maging masama ang reputasyon nito. Pero tutol si Asano sa pamamaraan ng kanyang ama, kaya pinaalis muna siya ng ama sa silid. Subalit pagbalik niya ay na-brainwash na ang mga ito para tapusin ang E-class. Saka nagbanta na pipilitin ang anak sa kanyang pamamaraan. Pagkatapos ay nagtungo ang principal sa isang lalaki na binigyan niya pa ng barya para pangsugal nito na siya din ang nagturo. Nagdemand pa ng 1 bilyon ng principal sa Ministry of Defense para manatili daw siyang tahimik tungkol sa octopus. Kaya pag-alis ay naisip ni Karasuma na napakatusol talaga ng instinct ng principal. Pinapalakas ni Koro ang loob ng E-class pero pananghinaan sila ng loob dahil ang principal na ngayon ang naging teacher ng A-class para pigilan sila. Dahil sa bilis ng lesson ay di nakakasunod ang ibang estudyante kaya kinausap niya ito sa labas at ginamitan ng brainwashing technique kaya naging parang mga halimaw itong nais tapusin ng E-class. Pagsapit ng uwian ay humingi ng pabor si Asano na talunin nila ang kanyang ama kaya dapat ay makuha daw ng E-class ang top 50 sa end-term exam. Samantala nababaliw na ang A-class dahil sa principal. Ngunit si Karma ay tinutukso pa si Asano na siya ang magiging number 1 pero kumontra si Tera sa kaya tinuhad nito. Nabigla din ng mga teacher dahil pang college na ang pinapagawang mga tanong ng principal para sa end-term exam. Samantala labis na pagre-review ang ginagawa ng E-class sa pamumuno ni Koro Sensei. At sa araw ng end-term ay maraming nagagalit sa kanila. At dahil sa hirap ng mga tanong ay tila nakikipaglaban sila sa mga halimaw na napakahirap tapusin pero natalo ni Nakamura bago natapos ang unang subject. Sa pangalawang subject ay tila isang tank monster ang mga tanong sa test. Sa A-class naman ay parang mga siraulo nilang tinapos ang test question monster. Pero masama ang lagay ng E-class sa isang katanungan ngunit nasa lag ng decoy ni Ritsu. Si Tera saka ay ginagamitan ng puwersa ang probability problem dahil ito daw ang nararapat na strategy ng engot sabi ni Koro Sensei. Saka nagtulong sila na tapusin ang matibay na monster para magkaroon ng partial credit. Subalit nang dumating ang isa pang monster question ay nabigla ang E-class sa laki nito. Mabuti na lang ay alam ni Karma ang gagawin para tapusin ito gamit ang particular solution. Paparating na naman ang isa pang malahalimaw na test question ngunit ipinaubaya ito sa kanila ni Karma dahil haharapin niya na si Asano kaya nagkaharap ang dalawang genius sa dalawang klase. Napapaisip talaga si Karma sa isasagot sa tanong. At sa kaparehong tanong rin nahirapan si Asano pero meron na siyang ideya. Sa kanyang pag-iisip ay tila pinagbabaril ni Asano ang panggulo sa tanong. Saka na-estimate ng kanyang utak ang laman ng cube kaya di siya matamaan ng kalaban at tuluyan niyang napigilan ang bawat sulok ng espasyo. Kaya naman nasagutan niya na rin ang mahirap na tanong. Samantala si Karma ay nag-aanalisa pa rin pero iba ang kanyang pamamaraan sa pag-solve sa loob ng kahon. Hanggang sa nalaman niya na rin ang formula kaya na-solve niya na rin ang question. Subalit si Asano ay inabutan na ng time limit kaya naputol niya ang lapis. Dumating na ang result pero tahimik ang klase saka mabilis na ibinigay sa kanila ni Koro Sensei. Pero sa result ay ang pinakamahina sa E-class na si Tera saka ay pang top 46 kaya ibig sabihin ay nakapasa sila at natalo pa ang Big 5 at number 1 si Karma. Masayang-masaya ang lahat dahil sa tagumpay saka nagplano na sila ng gagawin sa high school. Samantala malungkot ang A-class dahil natalo lang sila ng E-class. Pero ipinangako ni Asano na tutulungan ng mga kaklase kaya humingi siya ng suporta sa mga ito. Dumating naman si Principal Asano subalit tinanggap na ng mga estudyante ang kanilang pagkatalo kaya ayos lang daw sa kanilang ipadala sa astig na E-class. Sa sobrang inis ay sinapok nito ang sariling anak. Pero natuwa pa si Asano dahil parang nag-malfunction daw ang utak ng ama sa nangyari. Dahil sa taas ng score ay pwede na silang umalis sa E-class pero walang umalis sa kanila saka pinagbabaril ang sensei at biglang yumanig. Dahil ginigiba na pala ng principal ang building at pinapalipat sila sa bagong campus na parang sibilisadong kulungan. Tapos tinatanggal na daw nito si Koro bilang teacher. Pero nakakatawang umeepekto ito sa halimaw na octopus. Ipinahinto muna ng principal ang demolition saka nakipagpustahan kay Koro kaya kailangan nitong sagutan ang mga questionnaire nang di sumasabog ang mga anti-Koro grenade para manalo siya. Nainis si Tera saka
nagtataka dahil hindi patas kung lumaban ng principal. Pero susubukan pa rin ito ni Koro para sa E-class. Nang buksan ay napakahirap ng tanong kaya sumabog ang octopus. Saka sinabi ng principal na gagamitin niya ang 10 billion yen na pabuya sa pagpapatayo ng marami pang school branches. Subalit nang iniisip ng principal na siya na ang magwawagi ay nasagutan naman ni Koro ang 3 pang katanungan. Sa nakaraan ay isang mabait na principal pala si Asano at gustong-gusto siya ng mga estudyante. Pero isang araw ay nagpakamatay ang paborito niyang estudyante dahil sa bullying. Dahil dito ay nagpasya siyang gumawa ng mga malalakas na estudyante. Sa present ay di pa rin umatras ang principal kaya sumabog ang tunay na granada. Subalit pinrotektahan naman ni Koro dahil nalaman ng octopus na handa nang magpakamatay ang principal. Saka pinaalala ni Koro kay Principal Asano ang mga matitino nitong pilosopiya noon kaya pinayagan niya ng manatili dito ang E-class. Pero nais din daw niyang magsagawa ng mga assassination kay Koro. Kalaunan ay magkakaroon na naman sila ng isang play kaya pinag-usapan ng magiging mga role. Sa araw ng performance ay sumali si Koro bilang isang prutas na peach. At dahil sa kanilang mga pagsisikap ay naging maganda ang kanilang play na nagustuhan ng mga manonood kaya nabitin ng mga ito. Samantala ang principal ay may binabalak na assassination para kay Koro. Kinabukasan ay nagkalat ang mga beads na ginamit nila sa play. Kaya tinulungan sila ni Koro Sensei na iligpit ang mga ito. Subalit pinalabas ni Kayano ang itinatago nitong sandata at inatake ang walang alam na octopus kaya nahulog ito at saka pinigilan siya ni Kayano na makaakyat dahil marami na siyang nalalaman tungkol sa mga kilos ni Koro. Subalit nakaligtas pa rin ang pagod na octopus tapos nagpakilala si Kayano na siya si Akari Yukimura na kapatid ni Aguri Yukimura na pinaslang daw ng halimaw na Koro. Saka hinamon niya ang teacher na magtungo bukas sa kanilang duelo. Naisip ni Ito na napakatinding sakit ang pinagdaanan ni Kayano dahil sa walang maintenance na galamay nito. Saka nakilala na rin nila ang tunay na pagkatao ni Kayano. Maging si Shiro ay napahanga daw sa lakas ng pag-iisip ni Akari dahil kahit matinding sakit ang nararamdaman nito dahil sa tentacles ay nagagawa pa rin itong itago. Sa nakaraan ay biglang yumanig ang paligid at dahil maliit siya ay nakalusot at nakita ang kanyang ate na namatay saka umalis ang halimaw na octopus. Nakita niya din ang tentacle seed na kinuha niya at nag-research kaya nalaman na matinding sakit ang pagdadaanan kung gagamitin ito. Tapos nakapasok siya sa school gamit ang pekeng pangalan. Saka winasak niya ang isang gamit para mapunta siya sa E-class. Ginamit na rin niya ang tentacle seed para maipaghiganti ang yumaong ate. At nakipag-close siya kay Nagasa upang di siya paghinalaan ng mga kaklase. Binalaan ni Shiro si Kayano pero inatake pa siya nito dahil ayaw niyang may nangingialam. Nais malaman ng klase kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero sasabihin lang daw ni Koro pag nandito na si Kayano para marinig din ito. Nagtungo sila sa lugar na sinabi ni Kayano na nais makipagduelo. Sinubukan nilang kausapin si Kayano para na rin sa kapakanan nito pero pinagliyab pa nito ang mga galamay. Sa kanilagyan niya ng apoy ang paligid para sa kanilang deathmatch pero nag-aalala ang mga kaibigan dahil mamamatay din si Kayano sa matinding side effect ng tentacle cell. Ngunit sumugod pa rin ito at umatake ng napakabilis hanggang sa maputol ang isang galamay ni Koro. Pero napansin ni Ito na nasinasakop na ng galamay ang utak nito kaya nagbago na rin ang mga mata. Kaya naman ilang minuto na lang ang itatagal ng buhay nito. Pero sa loob nito ay nais niyang tapusin siya ni Koro Sensei. Habang patuloy sa pag-atake ang dalaga ay sinabi ni Koro na kailangang matanggal nila ang mga galamay ni Kayano upang mailigtas nila ito. Kaya naisip ni Koro na hayaang tamaan siya ni Kayano sa kahinaan niya. Pero sa oras na mangyari yun ay kailangan nilang tumulong ma-distract si Kayano para mabunot niya ang mga galamay nito. Nag-isip si Nagasa ng iba't ibang paraan para mailigtas si Kayano hanggang sa makaisip na siya ng paraan. Tinamaan na nga si Teacher Koro sa kahinaan nito, ngunit pinigilan niya pa sa pagkilos si Kayano saka lumapit si Nagasa at hinalikan nito katulad ng ginawa sa kanya noon ni Teacher Irina hanggang sa mawalan ito ng malay, kaya naman nabunot na rin ni Koro ang mga galamay sa batok nito. Natuwa ang mga kaklase sa kanyang ginawa. Saka proud daw si Teacher Witch na nagamit ni Nagasa ang kanyang itinuro. Labis na nasaktan si Koro tapos may bumaril pa sa kanya dahil dumating sila Shiro. Saka nakilala din ni Koro na ang kasama nito ay ang genius scientist na si Yana Gisawa. Giit ni Kayano na dahil sa mga galamay ay di niya na napigilan ang sarili. Subalit sa kabila ng kanyang nagawa ay pinapatawad pa rin siya nila Nagasa. Dahil sa tiwala nila kay Koro ay nagkwento na rin ito ng tunay na nangyari. Kaya sinabi niyang siya ang tunay na Reaper. At mamamatay din talaga siya pagsapit ng March sa susunod na taon. Noong bata pa si Koro ay naging isang assassin siya dahil sa kahirapan at nung umabot na sa libo ang mga pinaslang niya ay binansagan siyang The Reaper. Subalit nahuli siya at ginawang test subject kaya dinala sa isang high security room. At doon niya nakilala ang ate ni Kayano na naatasang mag-monitor sa kanya. Habang pinag-e-eksperimentuhan siya ni Yana Gisawa ay pinili niyang ipagpaliban ng pagpatay sa kanila dahil mahihirapan siyang tumakas. Pagkatapos ay palaging si Yukimura ang nakakausap niya para mag-check ng kanyang vitals.
Pero pinagalitan siya ni Yanagisawa dahil ang tagal daw niyang kumilos. Kinabukasan ay nagpatuloy ang iba't ibang experiment sa kanyang katawan. Ngunit ang tanging magagawa na lang niya ay ang maghintay ng tamang pagkakataon para maisagawa ang pagpatay at pagtakas. Pagkatapos ay sasaktan na naman ni Yanagisawa si Yukimura kaya pinigilan ito ni Koro gamit ang vibration. Pagkatapos ng 3 buwan ay naging magkaibigan sila ni Yukimura kaya tinuturuan niya ang teacher para sa lesson plan nito. Giit ng Reaper na may kakayahan din kasi siyang magpanggap na isang teacher. Kaya naalala niya ang nag-iisang estudyante na tinraidor pa siya kaya siya nahuli tapos ninakaw pa nito ang identity niya bilang The Reaper. Bigla siyang kinuryente ng scientist dahil magsasagawa na ng bagong experiment sa kanyang katawan. Pagkatapos ng experiment ay nagsuka na ng dugo si Reaper. Tuluyan ng naging mga galamay ang katawan ni Koro. Kaya natakot si Yanagisawa at dinagdagan ng gapos. At ang pagbabantay ay iniwan niya na kay Yukimura kaya lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Saka pinakita na naman ng dalaga ang damit nito na nagustuhan ni Koro kaya di na kontrol ang galamay. Napansin ng kapatid nitong si Akari na tila masaya ang kanyang ate kaya inisip na may bago itong kasintahan. Niregaluhan ni Aguri si Reaper bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Subalit di niya maibigay dahil sa salamin. Pinapatigil na daw siya ni Yanagisawa sa pagtuturo pero napamahal na daw siya sa E-class. Kaya gumawa ng paraan si Reaper para mahawakan at ma-comfort si Aguri. Samantala nang matrigger ang tentacles ng isang daga sa laboratory sa buwan ay sumabog ito kaya naging crescent ang hugis. Kaya nalaman ni Yanagisawa na sa susunod na taon sa buwan ng Marso sasabog ang isa pa niyang experiment na si Koro at madadamay nito ang buong mundo na narinig ni Yukimura. Naisip ng scientist na patayin si Reaper para di na ito sumabog. Kaya nagpas siyang tumakas si Koro gamit ang nakamtang kapangyarihan pero tutol dito si Aguri pero wala siyang magagawa. Tinakpan nito ang mga kamera saka nagbanta siya sa scientist. Nagalit naman ang scientist sa kasintahang si Yukimura sa pagiging mabait nito sa test subject. Nag-abang sila Yanagisawa at pinagbabaril si Reaper subalit sila pa ang unti-unti nitong nauubos. Subalit bigla siyang natusok ng mga sibat na experiment din ng scientist. Ngunit di pa rin namatay ang halimaw kaya pinagpapatay ang mga sundalo niya. Ibinaba din nila ang bulletproof shield pero tinusok ito at tumama sa kanyang mata saka walang awang pinagpapatay ang kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay nagising si Yukimura at pinigilan siyang maging masama. Subalit bigla itong tinamaan ng sibat na mula sa sandata ni Yanagisawa. Sinisi naman ni Reaper ang sarili pero huli na ang lahat. At bago mamatay si Aguri ay hiniling nito na turuan niya ang kanyang mga estudyante. Dahil dito ay nagpasya siyang maging isang guro sa nalalabi niyang panahon. At ito naman ang nakita ni Kayano kaya inakala niyang si Koro ang pumatay sa kanyang ate. Nalaman na rin sa wakas ni Kayano na hindi si Koro Sensei ang pumatay sa kanyang ate. Napagtanto ni Nagasa na wala na silang makikilala na katumbas ni Teacher Koro sa pagtuturo dahil napakarami nilang natutunan at napakasaya ng kanilang mga alaala sa loob ng 9 na buwan. Kaya napapaisip na rin sila kung kailangan ba talaga nilang tapusin si Koro Sensei. Nagdaan na ang New Year pero walang nagsagawa ng assassination kay Koro. Saka dinalaw nila si Kayano sa ospital at humingi ng tawad si Nagase sa paghalik niya sa dalaga. Subalit pag-alis nila ay namula si Kayano dahil nagkakagusto na siya kay Nagasa. Nagsimula silang turuan ni Irina kung paano mapipigilan ang damdamin habang tinatapos nila si Koro. Pinatawag ni Nagasa ang mga kaklase dahil nais daw sana niyang humanap ng paraan para di sumabog si Koro Sensei sa March. Pati ang ilan sa mga classmate ay nais din palang iligtas si Teacher Koro dahil napamahal na rin sila dito. Pero si Nakamura ay di sang-ayon dahil mga assassin daw sila ni Teacher Koro at ito ang target nila. Tutol din ng ibang mga classmate dahil baka maubusan sila ng oras sa paghahanap ng paraan. Giit ni Karma na di rin magiging masaya ang octopus kung pumalpak sila sa assassination at sumabog ang Earth dahil sa kanya. Kaya sinubukan siyang kalabanin ni Karma para tigilan na ang mga pantasya pero sa isang iglap ay napaluputan ang leeg nito at nagsimulang masakal. Subalit mas malakas pa rin si Karma kaya pinigilan na sila ng mga kaklase. Tapos binigyan sila ni Koro ng mga paintball gun at ang asul ay para sa mga ayaw siyang tapusin at pula naman sa mga nais tapusin siya. At kung sinong team ang mananalo ay susundin sila ng matatalo na team. Isa-isa nang kumuha ng mga kulay ang mga estudyante ayon sa kanilang mga desisyon. Giit ni Karasuma na kailangan nilang makuha ang flag o ubusin ang lahat ng kalaban. Ngunit nang magsimula ay patay kaagad ang dalawa sa blue team dahil sa mga sharpshooter na sila Chiba at Hayami ng red team. Pero pinagtatadtad sila Chiba at Okijima ni Kanzaki na sanay sa mga online war games kaya natamaan na rin niya si Takebayashi. Subalit sa pagtakbo ay bigla siyang nahuli ni Karma. Saka inutos nito sa mga kakampi ang kanilang strategy. Nakapwesto na si Mamura sa itaas sa utos ni Karma kaya nalalaman nila ang posisyon ng blue team. Kaya naman tinamaan ni Hasama ang dalawang blue team pero na headshot din siya. Si Okano ay tinamaan ng patalim si Kurahashi. Pero nakipagsabayan sa kanya si Kayano hanggang sa tumalon ito at bumunot ng baril subalit siya ang tinamaan ni Kimura.
Tapos nakita nila si Hara na mag-isa kaya umatake sila pero nahuli ng patibong at tuluyan silang tinapos ni Mayhara. Nakita ni Okuda ang lokasyon ni Mamura kaya tinamaan ito ni Isegai. Tapos tinamaan din si Hara ni Hayami kaya marami nang nabawas sa magkabilang team. Sumaabit pa sa sanga si Hayami at muntik na si Mayhara. Kaya naisip ni Isegai na dapat unahin nila si Hayami. At gamit ang strategy ni Karma ay sinabi ni Nakamura na gagawin niyang human shield ang tatlo para makuha niya ang flag ng blue team. Sila Isegai naman ay balak ng sumugod kina Hayami at ito na upang kunin ang flag ng kalaban. Tinamaan agad si Okuda pati na si Isegai, ngunit tinamaan din ni Yada ang sniper pero tinamaan din siya ni Ito na siyang tinapos naman ni Mayhara ng patalim. Inutos ni Karma na kunin ni Nakamura ang flag pero sa isang iglap ay tinapos kaagad ni Nagasa ang apat kaya sila na ang magtutuos ni Karma.